Puntahan natin na Senator yung ano no, yung konteksto ng destabilization kasi umugong 'yan hindi po ba nung very tumultuous and short-lived Senate presidency nitong si Peter Cayetano. Buhay pa po ba yung ano, yung destabilization na 'yan as we speak? Yes, meron pa rin tayong mga nakakalap na impormasyon. Sumusubok pa rin yung kampo nila Duterte na pigilin itong impeachment trial. I think naniniwala sila na ano na, all in na dito dito sa impeachment trial na ito. Kasi pagka napuruhan sila dito, di tapos na ang kanilang pangarap makabalik sa pwesto itong 2028. Kaya kung pwede nila ma-avert yan, gagawin nila. Ilang subok na yan Nakita mo naman yung mga 18 bodyguards, paulit-ulit ginagamit to agitate, di ba? The public. Tapos may mga ano doon, may mga retired DDS generals na nagsusubok, mga labit ng mga aktibong opisyal. Tapos itong mga nangangako ng may mass mobilization. Ayan. Ngayon itong sabi nila pagka daw inisyuhan daw ng warrant of arrest itong si Marcoleta, may lalabas na naman daw. Kumaga they keep on looking for an opportunity para kumaga magtaob ng mesa kasi hindi na nila kayang tapatan ng labanan Yung maayos na labanan sa impeachment, hindi nila kaya. Alam nila na talo sila dito. Kaya yun yung iniiwasan nila. Ngayon, doon naman sa side ng administrasyon, having seen kung paano mag-escalate itong mga ganito quickly, kailangan hindi pwede magkumpiyansa. Kailangan talagang very vigilant kung ano yung mga galawan behind the scenes. Kasi mabilis ito At ayaw nating mag-lead sa ganyan kasi everybody loses. Pero is it gaining traction sa monitoring ninyo? Example, itong sa 18 Maleta Boys. Marami rin naman yung mulat, hindi po ba? Na ang daming butas ng kwento nila. Paiba-iba, di ba? Biglang nasama si Kiko, biglang binawi nung abogado nila. Tapos nagkaroon sila ng hearing. Supposedly, wala namang senador na kakampi nila yung sumipot doon sa pinakahuli. Hindi po ba? So, may ano ba yan? Is it gaining traction as we speak? Itong Maleta Boys ito? Doon sa pagpulso namin within the AFP, yung Maka Duterte, bukas sila na maaring totoo. Kasi may mga personal political preferences din yung mga sundalo. Maaring totoo, pero open sila. Yung mga hindi Maka Duterte, talagang alam nilang bogus yun. Ang tanong naman dito doon sa mga Maka Duterte na whether official yan o enlisted, maaring binibigyan nila ng benefit of the doubt, pero would that be enough na magko-cross sila ng red line, which is i-define na nila yung chain of command, kagaya nung ginawa namin nung nagrebelde kami, para doon sa kanilang paniniwala? I don't think so. Sa ngayon, ang assessment namin, hindi enough yun. Kasi maayos yung kondisyon nila sa AFP, maganda yung kanilang sweldo, yung sitwasyon, moderno equipment, wala gaanong personal gripes na pwedeng ma-overcome o pwedeng magdagdag or doon sa kanilang mga political views. So, but sabi ko nga, hindi tayo pwede magkumpiyansa. Ngayon, doon sa general public naman, ganun pa rin yung hati. Yung mga DDS, naniniwala sila. Yung mga independents, hindi sila naniniwala. Yung mga anti-Duterte, hindi rin naniniwala. Kumbaga, pare-parehas pa rin yung guhit. So, yun yung But regardless yan, Christian, desperado na Kaya whether mag-gain ng traction yung 18 bodyguards na yon or not, wala na sila Wala na silang hawak. Kailangan nilang pigain na lang ng pigain.